Good morning mga kaparmers. Nakakuha tayo ng lalaki na papaya. Gustong gusto ito ng ating mga alaga mga kaparmers. Diyan muna yan. Kung gusto nila yung dahon, mas favorite nila yung katawan mga kaparmers. Ito yung balat ng papaya. Kailangan tanggalin yan kasi hindi nila makakain yung malambot na part na ito pag mayroon balat. Malambot lang yan mga kaparmers. Sa araw na ito, yung ating gagawin, yung harang ng ating kulungan. Tatapusin na natin. Baka dumating yung Peking duck, kailangan nakaprepare tayo. Kaya kung mayroon kayong mga puno ng papaya mga kaparmers, huwag nyo itatapon. Kahit isabit nyo lang, uubusin nila yan. Kung mayroon kayong shredder, mas mainam. Ayan po yung resulta. Ubos yan mga kaparmers. Gay. Yung mga insulin mga kaparmers, ito oh, grabe na ubos. Naubos yung insulin mga kaparmers. Ito yung kahapon na ibinigay. Napansin niyo mga kaparmers, yung inuuna nila, yung puno. Ayan o. Tingnan muna natin ito. O, yung insulin, tapos. Tangkay na lang yung natira. Dito. Grabe. Ito yung titra. Maganda ito. Kahit walang rooster, kaya nitong mag-produce ng itlog. May mga kumakain ng puno, may kumakain naman ng dahon.
Kanya-kanyang trip. Nahihirapan si Brad sa paglabas ng planggana. Nagtutulungan. Mamaya na. Magbe-prepare tayo ng pagkain nyo. Naku po. Wala pang laman yan. Maliligo ka ngayon. Ayaw magpaligo. Kasi gusto kong kuskusin yung kanyang parang dandruff sa likod ng katawan, mga kaparmers. Maganda ito para mawala. Di. Yan, dang. Ganon. Bumubula pala ito, mga kaparmers. Bumubula, oh. Oh, bumubula siya, mga kaparmers. Up. Di. Sige na. Para mawala yung dandruff mo. Bumubula pala siya pag kinukuskus. Kasi nakita ko, maganda sa aso. Yung mga pulgas nawawala. So, i-apply din natin sa ating baboy. Kasi medicinal to. Oh, sige na. Maganda siguro, hindi banlawan yung likod, no? Kasi organic naman to. Isa na lang, banlawan muna natin, tapos sarap. Dahil mainit mamaya. Yan na, yung likod. Walang banlawan. Diyan. Parang gumanda at kuminis ang katawan. Ganun lang kasimple. Sige, bigay tayo ng pagkain para mag-isi ka. Pagkain muna. Bigyan muna natin ng suhol para magpa... Ito na. Doon sa kanyang mga kasama, mga kaparmers, tiyak mas malaki na ito. Dahil nga, isa lang na pinapakain natin dito.
Biro lang mga kaparmers. Ay kaparmers, yung ating kuryente kahapon nandoon kami, mag-i-inspection na naman, pero yun ang last na inspection, yung galing mismo sa dorel ko. Pag natapos yan, ikakabit na. Ang daming inspection mga kaparmers, isa, dalawa, tatlo, apat na inspection. Inspector ng linya ng dorel ko, munisipyo, fire, at saka yung final, yung i-inspect yung ating mga wirings, etc. Hindi ko alam kung ano yung inspection. Siguro yung ating bahay. Pero kompleto na kami ng papeles. Yun na lang yung last. Siguro bago matapos itong buwan, mayroon na. Bago matapos itong buwan, may kakabit na yung kuryente para magamit yung ating bagong shredder. Ang bango. Yung ating mixture ng ating organic na pagkain, yung ating pinaghalo-halo na semi-organic na pagkain mga kaparmos, ang nangunguna ay puno ng saging, dahon ng papaya, dahon ng insulin, dahon ng mother de cacao, dahon ng nyog-nyog mga kaparmos. Iwan ko kung mayroon nakakilala dito, ginugulay ito, yung talbos. Tapos dahon ng oregano para iwas sipon, at bahaw sa Jollibee, and then commercial feeds mga kaparmers, 1 kilo at kalahati. Imagine mo mga kaparmers, 1 kilo at kalahati, yung planggana na isang dangkal yung taas, tapos ganito kalaki, puno, parang more than 10 kilos yung katumbas. Kaya para sa ating mga kaparmers na nagsisimula, na sinasabing mahal ang commercial feeds, dumiskarte ho tayo. Huwag tayong umasa sa commercial feeds, kasi kung aasa lang tayo sa commercial feeds, yung mga agribit company lang yung yayaman mga kaparmers. Nasa ating mga kamay, nasa ating diskarte kung paano tayo kikita at makakapagsimula sa ating mga farming business na gustong mangyari. Ako mga kaparmers, sa totoo lang, wala akong malaking budget. Dumidiskarte lang hawa ko. Yung mga nakuha namin sa OWA, mga kaparmers, pinagsasama-sama, yung aming naipon na konti, tapos kunting backup na pera. Kailangan may backup talaga. Kung uuwi kayo sa Pilipinas, i-stop kayo sa pagtatrabaho, kailangan may backup na pera. Kasi nga, pagpasok mo sa farming business, hindi naman kaagad kikita yan. So isipin mo na mayroon kang pangbayad sa pangbuwan-buwan na bills. Yun yung kailangan natin. Kaya nung nasa abroad pa ako, inisip ko, ilang months kaya ako tatagal na walang sahod. So ginawa ko, nag-reserve ako ng mga 100,000 plus para sa pangbuwan ng budget. Nakakapagod mga kaparmers, pero kung i-enjoy mo yung mga ginagawa natin sa farm at iisipin mo yung stress pagod sa abroad at hindi mo kasama ang iyong mahal sa buhay, mas nakakapagod yun. Matagal na panahon,
hindi ka matagal na panahon hindi mo makakasama ang iyong mahal sa buhay, iniisip mo araw-araw, mas nakaka-stress, nakakapagod mga kaparmers. Dito kahit paano, kahit nakakapagod, at least nandito yung ating mga anak, asawa, mahal sa buhay. Mas masarap pa rin ang buhay sa Pilipinas, sa totoo lang. Kaya ako, habang bata pa, umuwi na kami ni Mrs. Nag-for good na kami. Ito na yung ating semi-organic na pagkain. Papakita ko sa inyo kung gaano kalakas kumain yung ating mga alaga. Kaya walang rason na sasabihin ng ating mga kapwa ka-farmers, yung mga iba na lugi ka sa pag-aalaga ng heritage chicken. Para sa akin mga ka-farmers, hindi ka malulugi basta't madiskarte ka. Kaya maraming salamat sa ating mga ka-farmers na positive yung mga comment. Sa mga negative, thank you pa rin sa inyo. Salot pa rin sa inyo. Mabuhay po kayo. Sana maging open-minded po tayo. Tara, pagkain natin. Papakita ko sa inyo kung gaano sila ka-excited sa ating pagkain. Mamaya. So subukan ko mga ka-farmers, dito muna sa labas maglagay ng kanilang pagkain sa kanilang kapagkainan. Dahil pag nandun ako sa loob, grabe, ang lilikot nila. Meron pala isang ka-farmers nag-comment sa atin. Shout out sa iyo ka-farmers. Sabi niya, pag malugi ka, ipapaputol ko yung dalawang paa mo. Shout out sa iyo. Wag naman tayong dumating sa ganyan mga ka-farmers. Maraming salamat sa iyong suporta. God bless po sa iyo at sa inyong pamilya. Suportahan niyo lang ako. Maraming salamat. Wag na tayong dumating sa ipapaputol mo yung paa mo, yung ano. I will always pray for you na maging maganda din ang iyong kalagayan. Maraming salamat sa iyong support sa amin ni Brad. Thank you. Sa mga nagsasabi naman malulugi tayo, wala akong problema. At least nakapagsimula kami at nasubukan namin. Kasi kung hindi namin susubukan, habang buhay lang kaming mangangarap, walang mangyayari mga ka-farmers. Kung mayroon tayong pangarap, kailangan simulan natin. Pag hindi nag-work, subok na naman tayo ng iba. So, saan ko? Mas maliit kasi itong dalawa kaya lumusot. So, kayo ha, dito. Nanonood sila. Gusto na naman natin. Ibigay mo na. Ibigay mo na. Ayan na. May sobra pa. Marami pa yung sobra. Ngayon ang problema, pagpasok. Dahil pupunta sila dito, guguluhin natin sila. Lalagay ko doon kumari.
papasok na. Naku, hindi na ako makagalaw mga kaparmers. Excuse. Grabe. 30 kilos ata yung aking binubuhat. Kita niyo mga kaparmers, kung gaano sila kumain ng ating mga organic na inihanda. Tulad ng aking binanggit, walang rason na hindi tayo makakapag-umpisa. Kung ang problema nyo ay patoka, napakarami sa ating probinsya. Pero kung ikaw ay nasa city, yan po yung problema dahil wala tayong mapagkukunan. Pero kung marami kayong makukunan sa mga gilid ng kalsada, sa inyong mga bakuran, kita nyo naman kung gaano sila kalakas kumain. Meron pang isa. Ito. Kailangan gumawa na tayo ng mas malaking kainan nila. Itong mga itik na ito, pasaway eh. Nandoon sila sa loob. Dahil may kalakihan na, malakas na yung mga paa, tumatalon na. Ito yung aking mga best friend. Wala tayong kapitbahay dito. Wala tayong nakakausap, kami lang ni Brad. Pero masaya, nakakatanggal ng stress. Ganon ang mayroon dito sa aking munting farm. Kaya ko lang pinagpalit yung aking trabaho sa abroad dahil nga nakaka-stress. Para sa akin, ito yung aking stress reliever. Tuloy natin yung ating kulungan mga farmers. Sa araw na ito, hindi tayo uuwi pag hindi tapos. Cut. Ito na yung last. Ganito kataas. Tapos mayroon tayong net doon. Yung taas net. Para hindi na matabaho. Ang importante, hindi makalipad palabas yung ating mga heritage chicken. Pero kahit naman sila lumipad mga kaparmers, babalik na sila. Kasi maamo na sila sa atin. Ito yung pintuan. Tapos dito, yung pintuan ito nandoon. Para hindi matrabaho, isang pintuan lang mga kaparmers. Tapos na tayo doon, sa kabila. Ito yung harapan mga kaparmers. Pagkatapos nito, yung likuran na naman. Ito yung pintuan mga kaparmers. Yung pintuan sirado para hindi makalabas yung swerte.
doble. Kasi may mangyayari dyan mga kaparmers. Kailangan matibay dito dahil pintuan. Pagkatapos natin mailagay, lalagariin yan. Lalagyan ng door, kumbaga sa English. Tapos, dyan yung lagusan ng swerte. Papasok. Walang labasan ng swerte. Kailangan papasok lahat. Umuulan na naman mga kaparmers. Grabe dito sa Leyte. Palagi umuulan. Wala na nga akong brief. Yan ang mahirap pag nakatira ka dito sa Leyte. Palaging umuulan. Palaging basa yung ating mga damit. Bubuksan na yung lagusan ng swerte mga kaparmers. Hanggang dyan lang mga kaparmers. Dahil kailangan mayroon nakaharang para pagpasok natin, pagdala ng pagkain nila, hindi makakalabas pag binuksan ko agad. Ipasok ang swerte. Yan ang mga kaparmers. Tapos na dito. Ang problema lang dito, doon sa likod, medyo mahaba. Pero gagawin natin yan mamayang hapon. Or kahit ngayon kung mayroon pang oras. Tapos sa taas mamaya, net. Tapos kakalatin natin yung ating rice hull para hindi maputik. Then papakawalan na yung ating mga heritage chicken dito. Tapos dito naman yung Muscovy duck. Ayos mga kaparmas. Kahit na anong trabaho dito sa farm, basta't pagtsatsagaan, pagsisipagan, kayang gawin. Ayan yung ating natapos mga kaparmers sa araw na ito. Ito yung ating natapos sa half day. Mamaya net pagbalik namin. Kami muna ay magla-lunch mga kaparmers. So hanggang dito lang muna. Magandang araw at magandang buhay. Isang tawag lang, takbuhan pa agad. Tapos na kayong kumain, kami naman. Magandang tanghali sa inyo lahat mga kaparmers. Ingat po kayo palagi. Saan man kayo naroroon.